Yan, nandito na naman tayo. Hello. Good morning po sa inyong lahat. God is good all the time. And all the time, God is good. Hindi po kayong makinig manood sa maikling devotion nito. Si Jesus ang kasama. Maraming aral ang matutunan sa buhay, pananampalataya, pag-ibig at pasasalamat sa Diyos. Kaya tumutok sa ministeryong ito. Buhos ang pagpapala sa inyong buhay. Ito po ang inyong devotional leader. This morning, Pastor Sunny na nagsasabing, be happy. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo, kung minsa'y nadarapa habang naglilingkod, buhay ko'y may pag-asa dahil sa biyaya mo. Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo, kung minsa'y nadarapa habang naglilingkod, buhay ko ay may pag-asa dahil sa biyaya mo. Sa biyaya mo, magpapatuloy ako, di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wakas. Ang iyong salita, magtitiwala ako, yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas dahil sa biyaya mo. Ang buhay kong ito'y puno ng kagalakan, kahit minsa'y napapagod ang aking isipan. Pagsubok may magdaan, di ako pababayaan, buhay ko'y may katiyakan dahil sa biyaya mo. Sa biyaya mo, magpapatuloy ako, di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas. Ang iyong salita, magtitiwala ako, yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas dahil sa biyaya mo. Sa biyaya mo ka ay nabigyan ng buhay na walang hanggan, kaya ngayon
sa biyaya mo, magpapatuloy ako, di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas. Ang iyong salita, magtitiwala ako, yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya mo. Yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya mo. Sa maraming salamat po, Ate Ruth, sa napagandang awitin. Pagpalain ka ng poong may kapal at ang iyong pamilya. Tayo sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po ay buong pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Ingatan at pagpalain mo ang iyong anak na ginamit sa pagkanta, Panginoon, Sister Ruth. Gayon din ang mga nanonood, nakikinig, bless mo sila, ingatan mo sila, O Panginoon. At ikaw ang maghari sa kanilang buhay. Hallelujah, praise your name. To God be the glory. Amen. Yun po, our topic today, building foundation of faith, laying the groundwork for future generation, from Matthew 7:24 to 27. Nakapokus po tayo sa responsibility of building a strong foundation of faith in our children and grandchildren, ensuring they are prepared for the challenges of life. Challenge parents and grandparents to prioritize faith formation, providing a solid foundation for their children's spiritual journey. Yun po ang text po natin ngayon mula sa Matthew 7:24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salitang ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay ng pundasyon ay bato. Mula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng isang salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay matutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Mula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Noong nakaraang mga nagdaang linggo po ay dinalaw tayo ng maraming bagyo, gaya ng Karina, Dindo, Enteng, Ferdy, Hiner at Helen. Nagkaroon ng malawakang baha sa Luzon, Visayas at Mindanao. Marami ang nasirang ari-arian gaya ng bahay, pananim, sakahan at buhay. Ito ay isang malaking dagok sa ating bansa. Nagpapasalamat tayo sa agarang pagtugon ng ating pamahalaan. Ngunit bilang mamamayan ay kinakailangan din natin ng ating paghahanda, gaya ng pag-iimbak ng mga pagkain, i-charge sa mga gadgets upang makatawag sa kinaukulan sa panahon ng emergency. Maghanda rin ng mga flashlight, pito at iba pa, katulad ng ating pananampalataya, ay kailangang maihanda rin natin ang ating sarili upang dumaan man ang bagyo sa ating buhay, mga problema sa buhay, ay matatag pa rin tayong nakatayo. Nung bagyong Karina, malawak ang naging pagbaha sa buong Pilipinas at maging sa Metro Manila. Kami ng misis ko, being a pastor, ay may kanya-kanyang destino.
Ako ay nakadestino dito sa NACS United Methodist Church sa Lope de Vega Street, Santa Cruz. Samantalang ang misis ko ay nakadestino sa Dampalit, UMC Malabon, na kung saan ay bahaing lugar. Sa kasagsagan ng bagyo ay nawalan kami ng contact. Halos magdadalawang araw na wala kaming contact. Kaya nag-alala ako. Kaya nagpasya ako na puntahan siya sa Malabon kasama ang anak kong si Hero. Masyadong mataas ang baha hanggang baywang. Kami ay sumakay sa tri-bike. Nang hindi na makaya ng tri-bike, kami ay sumakay sa bangka. May dala rin kaming mga pagkain. Pagdating namin doon, siyempre, baha ang loob ng church. Ngunit hindi naman nabot ang parsonage. Kaya tuwang-tuwa ang aking asawa, nadadalaw namin siya. Ngunit dahil sa papahinaan na rin ng ulan, ay nanatiri pa rin siya doon dahil maraming lilinisin. It's a sacrifice, you know, brothers and sisters. But because it is our covenant to serve the Lord, we will do our part. Kailangan talaga ang malalim na paglilingkod. Ito ang malalim na pundasyon. Sa Proverbs 22:6, it says, "Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it." Ang talatang ito ay ginamit upang magbigay ng pag-asa sa hindi mabilang na mga magulang na masumpungan ng kanilang sarili na nagdadalamhati sa isang suwail na anak, lalaki man o babae, dahil dito ay naunawa ng isang pangako ang kanilang anak sa huli na ay babalik sa Panginoon. Train up a child. Sino ang hindi nagnanais ng gayong pagpapatibay ng loob? Ang kalungkutan na makikita ng sino mang malayo sa Panginoon ay sapat na makadudurog ng puso. Lalo na kapag ito ang inyong sariling anak, lalaki man o babae. Kaya malinaw na sinasaad na ang talatang ito ay nagbibigay ng pansin sa atin upang hubugin ang mga bata sa aral at atas ng Panginoon. Yan. Sa Psalms 45, 145:4 naman, sinasabi ay, kaya anumang bagyo ang dumating sa ating buhay, ay hindi tayo matitinag. Sabi po gano'n Once, in Psalms 145:4, one generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. Sa alinmang lahi, ang inyong ginawa ay papupurihan. Ihayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. So brothers and sisters in Christ, ang ating tungkulin, responsibilidad at pribilehiyo bilang mga magulang ay purihin ang mga gawa ng Diyos. Yan. Sa ating mga anak, kamag-anak, kaibigan, upang hindi lamang sabihin sa kanila kung sino ang ginawa ng Diyos. Ngunit sabihin sa kanila ng may sigasig tungkol kung ano ang ginawa ng Diyos. Upang ipagmalaki kung ano ang ginawa ng Diyos, upang purihin kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila. Upang ipahayag sa kanila ang kanyang makapangyarihang gawa. Upang sabihin sa kanila kung gaano kamangha-mangha ang Diyos. At hindi lamang ang mga nanay at tatay at mga lolo't lola, kundi tayong lahat sa simbahan upang tumingin sa susunod na henerasyon. Upang hindi lamang tumingin sa henerasyong ito, kundi sa 2-3 henerasyon para sa mga naglilingkod sa Panginoon. Isipin natin mga kapatid, paano ko bang ipagpupuri ang Panginoon, ang gawa ng Diyos sa kanila? Alam niyo mga kapatid, hindi nga tayo perfect. Ngunit sa gabay ng Diyos ay matutunan natin ang patuloy na pagsunod. Huwag lamang tayong manghihinawa sa paglilingkod sa Diyos. Lahat ay dumadaan sa proseso upang mapatunayang tayo ay tapat na naglilingkod sa Diyos. Kaya tayo bilang mananampalataya ay inaasahan ng Diyos
na dapat nating ipagpatuloy na gawin ito mula sa isang henerasyon hanggang sa isa pa, hanggang sa mga susunod pa. Kaya tutulungan tayo ng Diyos sa lahat ng panahon. Dalangin ko na papurihan ang inyong mga gawa sa mga susunod na henerasyon. Sa Diyos ang aking nilalapit, mga bata ngayon, sa ating mga buhay, sa ating mga simbahan, dinadalangin natin ng mga bata at mga bawat pamilya. Nananalangin tayo para sa mga teenager, pinapanalangin din natin ang mga kabataan, young adult, at mga adult sa ikakalwalhati ng Diyos. Brothers and sisters, nawa ay napagpala tayo sa munting devotion ito. Lapit natin ang ating sarili sa Diyos upang lalo tayong lumago sa ating pananampalataya. Yung matibay na pundasyon sa Diyos, pananampalataya. Shout out sa lahat ng may birthday, nagdaraos ng wedding anniversary, ngayong Friday, Saturday, and Sunday. Yan. Ngayong Friday, Saturday, and Sunday. Yan. Tayo po ay madalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, O Lord, sa aming pananampalataya na meron kaming strong foundation sapagkat Ikaw, O Lord Jesus, ang siyang nagturo sa amin na magitan ng pagsugo ng iyong Ama. Nawa ay maging matibay kami, matatag sa lahat ng oras, anuman ang mga dumating na pagsubok sa aming buhay. Naniniwala kami na Ikaw ang Diyos na laging gagabay sa amin. Anuman ang aming pagdaraanan ng Panginoon. Kaya Lord, nihiling namin ang good health, nihiling namin ang kapayapaan. Dinadalangin ko rin ang may mga kaarawan na Ikaw ang siyang magpala at mag-ingat sa kanila. Gayon din mga nagdaraos ng kanilang anibersaryo ng kasal. At nawa ay patuloy na bigyan sila ng maraming araw, taon ng kanilang buhay. Sa iyo, Lord, ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name. Amen. Yan! Dumating na naman po ang oras ng ating pansamantalang pagpapaalam. Si Jesus ang kasama sa panalangin at pagsamba. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, at pindutin din ang bell button para agad mapanood ang mga bagong videos na naka-upload sa YouTube man at sa Facebook. Ito po si Pastor Sunny na nagsasabing, be happy, I love you all. Bye-bye.